Sugatan ng isang senior citizen sa Caloocan matapos saksakin ng nanloob sa kanyang bahay. Pinaghanap pa ang suspect. May report si Mariz Umali. Nagkalat ang mga gamit at halaman at bakas ang mga tilamsik ng dugo. Puro po dugo. Dugo ang duguan, magulo po yung bahay. Maraming dugo sa lapag. Ang nag-iisang nakatira sa bahay na babaeng senior citizen na datnang nakalupaypay ng mga pamangkin sa garahe. Timing na timing, pagkakita nila sa kapatid ko, ayan na rin yung patrol car. Madalian pong isinakay ang kapatid kong nabiktima, isinakay dahil yung mga pulis po, sila ang naghatid na sa hospital. Pasado alas 9 ng gabi nitong linggo nang sinira ng isang lalaki ang pintuan at pinasok ang bahay. Walang awa niyang pinagsasaksak ang 69 na taong gulang na babae. Hindi pa malinaw ang nangyari pero ayon sa kapatid ng biktima, nakatawag pa ito. Nakatawag siya sa landline doon sa bahay ng kapatid ko. Tapos? Yun ang salita na hindi halos maintindihan. Papuntahan ako dito. 2 ulit daw po inulit. Papuntahan ako dito. Hinala ng pamilya pagnanakaw ang motibo sa krimen. May nakita ring flashlight at kutsilyo sa crime scene na hindi pag-aari ng biktima. Bukod sa mga saksak, may mga bugbog din sa mukha, mata, ulo at bibig ang biktima. Hindi ko sasabihin na merong may galit sa kanya kasi napakabait po niya. Matapos pong makapaglinis at tingnan kung anong mga nawawala, cellphone po at saka pera doon sa handbag niya. Yung ano po niyang pera is 25K po. Suspect ngayon ay isang construction worker sa katabing construction site. Na-retrieve yung cellphone a few hours. Cellphone ng kapatid niyo? Oo, na-retrieve po ng mga pulis. So maybe doon sila nagkaroon ng lead sa person of interest siguro. Sumuko ka na, napakabait ng taong sinaktan mo. Patuloy ang pag-recover ng biktima sa ospital. Ang mga investigador naman may leads na raw at patuloy ang manhunt operation sa suspect na nananatiling at large. Napakasakit dahil ito trauma po sa pamilya, hindi lang sa kanya. Mariz Umali, GMA News.